ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga kamaster. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3361. Ang transcendente na pag-uugali ni Yuri ay naging hitsura ng isang diyosa. Ano, hindi ba siya ang tunay na diyosa ng liwanag? Nagbago si Teddy at lahat ng iba pang mga sundalo sa nakakagulat na balita. Akala nila ang diyosa ng liwanag ang nagpadala ng 12 paladins upang ipagtanggol ang Storm City. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, ang sitwasyon ay hindi nila inaasahan at ang diyosa ng liwanag ay naging isang kahihiyan. Sa kasong iyon, ang 12 paladins ay kanyang mga kaaway. Mabuti yun para sa akin. Natuwa si Teddy. Sabihin mo sa Arain, sino ka? Bakit ka nagpapanggap na diyosa ng liwanag? Ang Golden Lion Paladin ay sumulyap kay Yuri. Maaari akong magpanggap na kung sino man ang gusto ko. Hindi niyo ako mapipigilan, casual niyang sabi. Hindi nabalisa si Yuri upang mapanatili ang kilos sa sandaling ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Napakagaling. Mas mabuti kung maging masunurin ka at isuko ang iyong sarili. Binalaan siya ng Golden Lion Paladin. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang banal na enerhiya, at sa isang maikling panahon, isang bagyo ng nakakatakot na aura ang sumaklaw sa kanya. Sa sumunod na segundo, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at rapido na tumungo kay Yuri ang isang kanya na bola. Mabilis siya para kay Yuri upang maiwasan siya nito, ngunit hindi siya nabalis at naglabas ng isang pag-atake sa palad ng walang kahirap-hirap. Boom! Ang kamao ng Golden Lion Paladin ay bumangga sa palad ni Yuri na nagdulot ng isang mapurol na panginginig ng boses pati na rin ang hangin. Nag-jolted ang Golden Lion Paladin at ipinadala na lumilipad pabalik sa 100 metro. Samantala, si Yuri ay pinalitan lamang. Halata na si Yuri ay nasa itaas na kamay sa kanilang laban. Bagaman ang Golden Lion Paladin ay may lakas ng isang banal na Diyos, si Yuri ay isang engkanto na may espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang Golden Lion Paladin ay walang tugma para sa kanya. Nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa si Golden Lion Paladin sa kanyang dibdib. Matapos niyan mabawi ang kanyang paa, tinitigan niya si Yuri sa kawalan ng paniniwala at may galit. Napakalakas ng babaeng ito. Ang bawat naruroon sa ibaba ay natigilan din sa paningin. Ang peking diyosa ng liwanag ay napakalakas. Kahit ang mga paladin ay walang laban para sa kanya. Kasabay nito, ang natitirang 11 paladins ay same time na kumunot ang kanilang mga kilay. Ang lakas ng mga tauhan ng diyosa ng liwanag ay walang dapat sigawan. Si Yuri ay nagsuot ng isang malabong ngiti habang siya ay nakalutang sa hangin na nakangiti sa mga tao. Siya ay isang mabait na kaluluwa na hindi kailanman tatawanan ang isang tao ng walang awa, ngunit naapektuhan siya ng pag-uugali ni Daryl matapos na gumugol ng maraming oras sa kanya. Idiot ang Golden Lion Paladin ay nag-flush sa galit. Maraming tao ang naruroon na nakatingin sa kanya dahil sa babaeng iyon. Paano niya ipapakita ang kanyang mukha? Sa susunod na pangalawa, ang Golden Lion Paladin ay tumigil sa pakikipag-usap ng walang katuturan at lumipad, na dumadaloy patungo kay Yuri muli. Golden Lion Paladin, pakikitungo natin siya ng magkasama. Ang 11 paladins ay sumigaw ng kanilang suporta habang sila ay nagmamadali pasulong. Bigla, isang misa ng mga gintong figure ang pumaligid kay Yuri. Hindi niya gaanong kukunin ang 12 paladins na sumali sa puwersa at inilunsad ang kanyang pag-atake. Kasama ka ba sa akin? Napakahusay noon, aniya, nakagat ang kanyang labi. Siya ay binaril ang isang kakila-kilabot na aura na agad na nagyelo sa hangin sa kanilang paligid. Pagkatapos, si Yuri at ang 12 paladins ay sumabog sa isang mabangis na labanan. Ang lahat sa ibaba nila ay nagulat nang makita ang laban. Si Yuri at ang 12 paladins ay nakulong sa pagitan ng bawat isa sa hangin, na nagiging sanhi ng mga ulap at hangin na pumutok tulad ng baliw, tulad ng pagtatapos ng oras. Nakakagulat lang na panuurin. Maraming mga lalaki ang naguhumaling kay Yuri. Siya ay may isang katanji tanging mukha at isang mas perpektong figure. Ang kanyang kaakit-akit na mga kurba ay nakikita nang siya ay nakipaglaban sa 12 paladin sa kalagitnaan ng hangin. Marami sa mga kalalakihan ang napapanganga rito. Kabanata 3362.
Kalahating oras na lumipas sa isang sulyap at ang 12 paladins ay nabigo pa ring talunin si Yuri. Sa kabilang banda, nabigo din si Yuri na mawala sa kanilang pagkubkob. Sa simula, nakipag-usap si Yuri sa paglusob ng mahinahon sa kanyang ilaw at maliksi na katawan. Gayunpaman, nawawalan siya ng kakayahang hawakan laban sa kanyang mga kaaway at ang kanyang mukha. Kung ang 12 na paladin ay nakipaglaban kay Yuri ng paisa-lisa, malamang ay wala silang laban sa kanya. Gayunpaman, sobra ang kanilang pinagsamang kapangyarihan. Boom! Sa wakas, na sinasamantala ang inililipat na atensyon ni Yuri, si Golden Lion Paladin ay pumunta sa likuran ni Yuri at sinampal ang isang pag-atake ng palad sa kanyang balikat. Si Yuri ay nanginig sa kanyang pag-atake at nahulog mula sa langit. Matapos siyang makarating sa lupa, ang natitirang 11 paladins ay nagtipon sa paligid ni Yuri bago niya pinamamahalaang mabawi ang kanyang paa at itinali siya. Ang mga tagapagtanggol ng Storm City ay napaatras. Sa pag-aresto kay Yuri, paano ititigil ng libu-libong sundalo sa lungsod ang daan-daang libong magkasanib na hukbo? Sa sandaling iyon, ang magkasanib na mga hukbo sa labas ng lungsod ay pinasaya, lalo si Teddy. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang lumapit si Golden Lion Paladin kay Teddy at sinabi, "Ikaw ang pinuno ng magkasanib na hukbo." Ang babaeng ito ay mali dahil sa pagpapanggap niya. Bilang Diyosa ng liwanag, ibibigay namin siya sa raya ngayon. Nang lumabas si Golden Lion Paladin mula sa Templo ng Liwanag, partikular na inutusan ni Elena para sa Tebey na nagpanggap sa bilang siya na tumungo sa lugar, hindi na siya kailangang ibalik sa Temple of Light para sa isang pagsubok. Nais ni Golden Lion Paladin na isagawa si Yuri sa lugar, ngunit isinasaalang-alang na maraming mga tao ang nanunood. Ang kanyang pagkakakilanlan at prestihiyorig Templo ng Liwanag ay nasuri umawak ang Golden Lion Paladin at nagpasya na ibigay si Yuri kay Teddy. Tuldok panipik, naiintindihan namin, ang iyong kahusayan. Mabilis na tumango Teddy, napaatras. Ang Golden Lion Paladin ay hindi nag-aksaya ng oras sa hindi pagkakasunod. Sunod na pag-uusap at mabilis na umalis sa iba pang mga paladin matapos na magsabi ng ilang higit pang mga salita. Nang umalis na ang mga paladins, inutusan ni Teddy ang kanyang mga tauhan, "Halika. Ikulong agad ang babaeng ito. Ang mga natira, sumama kayo sa akin at salakayin ang lungsod." Kasunod nito, ilang sundalo ang lumakad patungo kay Yuri, na nakatali at dinala siya. Clomp! 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 Kasabay nito, ang magkasanib na hukbo ay naglunsad ng pag-atake sa Storm City sa ilalim ng pamumuno ni Teddy. Atris, Dal Ianyo, Terra, sigaw ni Newman. Ang garrison ng mga sundalo mula sa Storm City ay natakot sa pag-atake ng magkasanib na hukbo. Maraming sundalo ang tumalikod sa lungsod at tumakas sa takot. Walang sinumang bobo na sapat upang magpatuloy sa labanan matapos mahuli si Yuri, alam nila na hindi sila tatayo ng isang pagkakataon. Kahit na si Yuri ay isang peking diyosa ng liwanag, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Ngayon na siya ay nahuli, mahirap para sa labanan na magpatuloy. Samantala, natuwa si Albert na ang plano ni Daryl ay nagtaboy sa magkasanib na mga hukbo at muling ipinagtanggol ang Sunshine City. Dinala niya si Daryl sa kabisera ng lungsod upang salubungin ang Duke, kasama sina Rhys at Jameson. Ang marangyang at matikas na bulwagan sa kabisera ng Longsley na puno ng isang masayang kapaligiran. Ang Duke ay nakaupo sa kanyang upuan na may malawak na ngiti habang sina Albert, Jameson, Rhys at ang mga mayors mula sa iba pang mga lungsod ay nakaupo sa ilalim niya. Lahat ay nasa isang jovial mood. Mula nang magsimula ang digmaan, ang Day Rice Principality ay nanalo ng maraming laban ng sunod-sunod. Siyempre, masaya ang lahat. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang nakakaalam na ang Storm City, na nasakop ng ilang araw na ang nakakaraan, ay nilabag ng magkasanib na mga hukbo mula sa iba pang 5 pamunuan. Hindi rin nila alam na ang maling pagkakakilanlan ni Yuri ay nakalantad at siya ay naaresto. Daryl ay nagsuot ng isang hindi kas-iya siyang hitsura sa kanyang mukha nang umupo siya sa gitna ng kaaya-aya na kapaligiran. Kamahalan, ito ay dahil kay Darren na nagawa naming ipagtanggol ang Sunshine City ng 2 beses. Tumayo si Albert at sinabi ng magalang sa Duke habang tinuro niya si Daryl, na katabi niya. Kabanata 3363.
Ang duke at ang mga alkalde mula sa iba pang mga lungsod ay nakatingin kay Daryl matapos na magkomento ni Albert. Ang taong ito ay bihis sa mga ordinaryong damit. Anong kakayahan ang mayroon siya upang ipagtanggol ang Sunshine City ng 2 beses ng sunod-sunod? Nagtataka sila. Albert, sa palagay ko ay masyado mong ikanagagalak ang kakayahan ni Darren. Si Darren ay talagang bahag ng huling 2 laban na nagawa ng Sunshine City, ngunit sa palagay ko binibigyan mo siya ng labis na kredito. Tumayo si Jameson at sinabi na hindi sumasang-ayon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa lahat ng naruroon habang itinapon niya ang mga sulyap ni Daryl na puno ng pagdududa at aalipusta. Ang taong ito ay maswerteng lamang. Ano ang maaari niyang makamit? Ang duke at ang iba pa ay tumaas sa isang kaguluhan nang marinig nila ang mga detalye. Ang taong iyon na may lakas ng banal na hari ang pumatay kay Winston, na may lakas ng isang banal na karangalan, isip nila. Nag-estratehiya din siya upang ilagay ang mga tropa sa burol at talunin ang daan-daang libong magkasanib na hukbo ng walang kahirap-hirap. Marahang ngumiti si Daryl nang maramdaman niya ang atensyon sa kanya. Aking kamahalan, si Alkalde Jameson ay tama, kailangan nating pasalamataw ang lahat ng mga Sundale ng garrison sa Sunshine City sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol. Ang lungsod ng 2 beses maswerte lang ako na maging bahagi nito, aniya sa duke. Hindi nag-abala si Daryl na ipaliwanag dahil hindi niya naisip na kumuha ng anumang gantimpala. Pagkatapos ng lahat, mahirap ipaliwanag ang geomancy ng yin-yang sa ruga-tao. Medyo nababahala si Albert at naramdaman na hindi patas ang pahayag ni Jameson kay Daryl. Ginoo, gayunpaman, naantala siya sa tingin ni Daryl sa sandaling nagsimula siyang magsalita. Sa wakas, guwamanti ang duke, tumingin siya kay Daryl na may ngiti at tumango. Hahahal, hindi mahalaga kung ano ang katotohanan, nagambag ka sa pagtatanggol sa Sunshine City. Ang totoo, ang duke ay hindi nakakakita ng anumang espesyal tungkol kay Daryl, ngunit lubos siyang nagtiwala kay Albert. Alam niyang talentado si Daryl kung inirekomenda siya ni Albert. Ibuhos si Ginoong Darren ng isang baso ng alak, sinabi ng duke sa isang maid sa tabi niya. Opo, kamahalan, nagmamadali ang dalaga at ibinuhos si Daryl ng isang baso ng alak. Tumingin ang duke kay Daryl na may ngiti. Ngayon na ang Day Rice Principality ay nakatuon sa pagsanasama ng lahat ng mga pamunuan, kailangan natin ng mabubuting tao. Si Albert ay may mataas na papuri para sa iyo. Ipinapahayag ko na mula ngayon, bibigyan ka ng pansagat ng isang knight. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Nagbimong sina Albert at Reese dahil masaya sila para kay Derry. Gayunpaman, si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nabigla at samulyap kay Daryl. Isang malaking kakangalan para sa isang pangkaraniwan na uminom ng alak kasama ang duke sa palasyo ng palasyo. Ngayon ang duke ay knighted ang taong ito. Ano ang napakahusay tungkol sa taong ito, nagtataka sila. Ang sinumang iba ay masisiyahan na makatanggap ng gantimpala, ngunit hindi Daryl. Si Daryl ay nagsuot ng isang mahinahon na ekspresyon at ngumi sa duke. Salamat, kamahalan mi. Hindi niya nais na maging isang knight, agad hindi ito kawalang galang sa duke kung tinanggihan niya ang pamagat na ipinagkaloob sa kanya. Ano, si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nagulat na marinig ang tugon ni Daryl. Nabigla sila at galit na galit. Naisip nila na napakabastos ni Darten. Ginawa ng kanyang kamahalan si Daryl na knight, ngunit hindi siya maaaring maabala kahit lumuhod sa harap ng duke at magpasalamat, siya ay nanatiling nakaupo. Ano ang isang hindi tapat na tao? Nasimangot din ang duke sa reaksyon ni Daryl, ngunit nasa mabuting kalagayan siya sa araw na iyon, pinayagan niya ito. Kabanata 3364. Tumingin ang duke at sinabi na may malabong ngiti, lahat kayo. Sa panahong ito, ang Day Rice Principality ay maraming tagumpay ngayon, magdiriwang tayo. Pagkatapos, itinaas ng duke ang kanyang baso sa isangga. Ang lahat ng mga alkalde mula sa iba pang Rodge lungsod ay sumunod sa suit. Kamahalan, ito ay isang maligayang pagdiriwang ngayon. Iminumangkahi ko na hilingin kay Frank na magpinta ng isang bagay para sa aming libangan. Ano sa tingin mo? Ani Jameson, na pinalakas ng maligaya ba espiritu, ay tumayo at iminungkahi si duke. Tumingin siya kay Frank, nakatatsi niya, na may malawak na ngiti babang nagsasalita siya. Sa Frank ay ang alkalde ng Cirrus Cloud City at isang sikat na pintor sa Day Rise.
Principality, napakalapit din niya kay Jameson. Ang lahat ng mga alkalde mula sa iba pang mga lungsod ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Frank at binigkas ang mga mungkahi ni Jameson habang pinalakpakan nila. Oo, teka, Frank, kulayan ang isang bagay. Matagal na mula nang makita ko ang pagpipinta si Frank. Ano ang isang mahusay na pagkakataon ngayon? Lahat ay pinuri si Frank at hininok siyang gumanap. Sa wakas, dahan-dahang tumayo si Frank at sinabi na may magalang na ngiti sa Duke. Dahil mayroong labis na sigasig mula sa lahat dito, magpipinta ako ng isang bagay. Mabuti, ngumiti si Duke at tumango. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga lingkod na maghanda ng isang easel, pen, tinta, at papel. Ang panulat na inihanda para kay Frank ay isang magandang quill dahil walang mga pintura sa Roland Continent. Pagpipinta, naintriga si Daryl. Noong siya ay isang young master sa pamilyang Darby, natutunan ni Daryl ang tungkol sa mga kwadro na gawa sa silangan at kanluran, siya ay isang nakamit na pintor. Siya ay interesado na makita ang mga kwadro na gawa mula sa Roland Continent. Di nagtagal, inihanda ang mga tool, kinuha ni Frank ang quill at nagsimulang gumuhit ng seryoso. Ilang sandali, sineseryoso ng Duke at iba pang mga mayors ang proseso, ang kanilang mga mukha ay napuno ng inaasahan. Si Frank ay hindi lamang isang tanyag na pintor sa Day Rice Principality, ngunit siya rin ay isang napaka-maimpluwensyang tao sa buong Roland Continent. Ang kanyang mga kwadro ay mga klasikong piraso ng sining. Sa kabaligtaran sa lahat, si Daryl ay nagsuot ng nakaka-relax na hitsura sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, nakumpleto ni Frank ang isang pagpipinta ng landscape sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat. Ang iyong kamahalan, ito ang pagpipinta ng landscape na ginawa ko. Mayroong malalim na kahulugan sa piraso na ito, inilalarawan nito ang Day Rice Principality na pinagsama ang lahat ng mga pamunuan na bumubuo ng isang mapayapang kontinente sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Frank sa Duke, nakangiti. Gamit nito, itinaas ni Frank ang scroll at hayaan ang lahat sa paligid niya na humanga sa kanyang likhang sining. Ang pagpipinta ng landscape sa scroll ay naglalarawan ng mga kamangha-manghang mga bundok at rippling water. Ang bawat detalye sa pagpipinta ay napakamatalino na nakabalangkas, ito ay isang bihirang obra maestra. Si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nakatitig sa scroll ng malapit at hindi makakatulong ngunit kumanta ng mga papuri. Ito ay isang mahusay na pagpipinta. Ang pagpipinta na ito ay tiyak na nagdadala ng mahusay na kahulugan. Talagang karapat-dapat kang maging pinakatanyag na pintor sa Day Rice Principality. Nakapagtataka ito, ipinahayag ng mga tao sa kanilang paligid. Tumango din ang Duke at nagpakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Haha, mabuti, napakaganda ng pagpipinta ni Frank. Nararapat din na inilarawan nito ang isang mapayapang kontinente na inaasahan natin. Magaling, sabi niya, tumatawa. Hindi makakatulong si Daryl kundi ang chuckle. Ano, tinawag ba nila ang piraso ng sining na ito bilang isang obra maestra? Bumalik sa The Nine Continent, ito ang antas ng pagguhit ng mag-aaral sa high school sa isang klase ng sining ng pinakamahusay. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi gaanong binigyang pansin ang ekspresyon ni Daryl, ngunit nahuli ito ni Jameson. Naging madilim siya at hindi mapigilan ang galit na. Nararamdaman niya, Darren, ano ang tinatawa-tawa mo? Alam mo ba kung paano magpinta? Hudyat ni Jameson sa kanya. Nagalit siya nang siya ang tinalagang tagapagligtas ng Duke si Daryl, at ngayon ay nawala na lang siya nang mapansin niya na tumatawa si Daryl sa kanyang kaibigan. Kanga, sumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang paghinga. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi ng walang pasubali, lahat kayo ay masayang tumatawa, kaya bakit bawal ako? Ikaw, ang mukha ni Jameson ay namula, at siya ay tinikom ang bibig ng ilang sandali. Kabanata 3365. Tumingin ang Duke kay Daryl at sinabi, "Oh, Ginoong Darren, marunong ka bang magpinta? May kaunti akong nalalaman." Tumango si Daryl. Malabo ang ngiti ng Duke. Kung gayon, ano sa palagay mo sa pagpipinta ni Frank? Naghihintay ang Duke para sa tugon ni Daryl. Dahan-daang tumayo si Daryl at sumulyap sa pagpipinta ng landscape ni Frank. Siya ay bihisa, ngunit ang pagpipinta ay kulang sa artistikong paglilihi. Sa pangkalahatan, ito ay isang medyo mahusay na piraso ng trabaho, puna niya. Ano,
Sinabi ba niya na medyo mahusay ang pagpipinta na ito? Ang Duke at lahat ng naruroon ay nagulat. Ang yabang ni Darren. Ang lakas ng loob niyang magkomento sa pagpipinta ni Frank. Nakaka-interes. Sa wakas, si Jameson ay gumanti at sumulyap ng galit kay Daryl. Makapagsalita ka na parang alam mo ang sinasabi mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamaimpluwensyang pintor sa Day Rice Principality, marahil kahit na ang buong Roland Continent. Kasabay nito, ang iba pang mga mayor sa paligid ay nagsimulang pamuna kay Daryl. Tama iyan. Huwag magpanggap na isang alam lahat-lahat. Sa palagay ko ang taong ito ay isang naghahanap ng atensyon. Ang pinakamaimpluwensyang pintor si Daryl ay humalaklak, hindi nagabala upang magtaltalan. Sa tabi ni Daryl, medyo nababalisa si Rhys habang malumanay siyang hinatak sa manggas ni Daryl. Darren, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kahit na si Daryl ay mukhang medyo may talento, naisip ni Rhys na hindi tama para sa kanya na magkomento sa mga kwadro na gawa ni Frank sa isang nakapanghihina na paraan. Ngumiti si Daryl at lumipat kay Rhys na huwag maging kinakabahan. Napalingon si Frank sa kanyang katinuan at tumingin kay Daryl habang sinabi niya, Darren. Sinabi mo na medyo mahusay ang pagpipinta ko. Parang malaki na ang nakamit mo bilang pintor sa iyong sarili. Pinutok ni Daryl ang kanyang ulo at sinabi ng mahinhin, hindi ako nangangahas na hindi inaangkin na isang nagawa na pintor, ngunit kaunti lang ang alam ko. Ang tugon ni Daryl ay nagpadala kay Jameson at sa mga tao sa paligid niya sa isang angkop na pagtawa. Ang taong ito ay hindi na nahiya. Hindi maaaring maglarnan si Jameson ng kanyang pag-aalipusta at panunuya kay Daryl. Sa palagay ko wala kang alam. Kung wala kang alam, mabuti na huwag kang makipag-usap ng walang katuturan upang hindi mapahay. Kasabay nito, maraming tao sa paligid niya ang tumango sa kasunduan sa komento ni Jameson. Tama iyan. Gupitan ang crap. Nakapagtataka na gumawa siya ng ganoong puna. Sa palagay ko ang taong ito ay naging isang braggart matapos na maging isang knight. Ngumisi si Frank habang nakikinig siya sa mga komento ng lahat. Pagkatapos, tinitigan niya si Daryl na may hitsura ng tagumpay. Okay, hindi ako mag-kick up ng isang pag-aalala dahil sinabi mo ito. Hindi ko iniisip na magturo sa iyo kung interesado kang malaman kung paano magpinta sa hinaharap. Nag-alok lang ba siya na magturo sa akin? Nakakatawa si Daryl at nag-shock. Frank, upang maging matapat, ang iyong mga kwadro ay talagang average lamang, kaya huwag maglagay ng mga hangin. Sabi niya. Kung hindi sinabi ni Frank ang mga salitang iyon kay Daryl, itatago niya sa kanyang sarili ang kanyang mga opinyon. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Frank ay nag-irk kay Daryl. Si Frank ay nagyelo sa lugar at ang kanyang mukha ay naging madilim at madilim. Asterisk ito. Ang taong ito ay hindi talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Kasabay nito, ang mga tao sa buong bulwagan ay nag-aalsa. Baliw siya. Hindi talaga alam ni Darren kung ano ang mabuti para sa kanya. Kahit sina Albert at Rhys ay nagulat, bigla silang nabalisa. Hindi ka nagpinta ng larawan sa lugar at ipakita sa akin kung ano ang nakuha. Kabanata 3366. Dito na nakisali sa usapan si Jameson na katabi ni Frank. Sige, magpinta ka nga ng isang larawan kung naniniwala ka talaga na mahusay ka sa pagpinta. Dito na siya sinimulang kutsain ng mga tao sa paligid. Oo nga, ano bang magagawa ng sinabi mo? Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Oo nga, magpinta ka ngayon ng larawan. Hindi ako naniniwalang gagawin niya ito. Walang tigil na dumating ang mga komento sa paligid. Dito na huminga ng malalim si Duke habang sinasabi kay Daryl na, ngayong ito na ang sinasabi ng lahat, oras na para magpinta ka ng larawan sa harapan naming lahat, Darren. Ipakita mo sa amin ang tunay mong kakayahan sa pagpipinta. Maging ang Duke ay na-curious sa kakayahan ni Daryl sa sining kaya inisip nito na baka nga gusto lang nitong magyabang. Agad niyang inangat ang kanyang kamay na nagbigay ng hudyat sa isa niya tagapaglingkod na maghanda ng isang malinis na piraso ng papel sa easel. Natigilan sina Albert at Rhys sa mga nangyari. Naniniwala ang dalawa na nadala lang ng kanyang mga emosyon si Daryl. Kahit na hindi rin nila alam ang tungkol sa tunay na lakas at husay. Sa estratehiya ni Daryl, hindi pa rin ito naging sapat para makasiguro sila sa kakayahan nito sa sining. Dahan-daang lumapit si Jameson kay Daryl bago magpakita ng isang pilit na ngiti habang sinasabi na,
Naniniwala ako na matibay na ang iyong pundasyon ngayong sinasabi mo na mahusay ka sa larangan ng sining. Kung ganoon ay ipakita mo sa amin ang iyong talento. Samantala, nang mamaliit namang tumingin si Frank kay Daryl habang sinasabi na, walang alam na kahit ano ang batang ito. Kaya dapat lang naturuan ko siya ng leksyon mamaya. Kasabay nito ang pagtitig ng karamihan ng mga mayor kay Daryl gamit ang mga mata nilang puno ng pangungutya. Ang lakas ng loob niyang ikumpara ang mga larawang ipininta niya kay Frank. Siguradong nagyayabang lang ang isang ito. Hindi inasahan ng kahit na sinong magpipinta si Daryl sa mga sandaling iyon. Siguradong wala itong magagawa na kahit anong uri ng presentableng larawang kahit na pumayag pa ito sa hiling ng mga tao. Sige, ngiti at tango ni Daryl habang tinitingnan ng lahat. Dito na siya naglakad papunta sa easel bago i-stretch ang kanyang mga kamay. Ngayong gustong-gusto niyo akong makitang magpinta, gagawan ko kayo ng isang larawan. Matagal na akong hindi nakakapagpinta at hindi rin ako sanay sa gamit na ito pero gagawin ko pa rin ito para sa inyo. Gumagamit ang mga taga-9 mainland ng isang ink brush o isang professional paintbrush sa pagpipinta. Ito ang unang beses na gumamit si Daryl ng panulat na gawa sa balahibo para magpinta. Agad namang natawa rito ang lahat. Puno talaga ng hangin sa katawan ng isang ito. Hindi na lang niya aminin na hindi siya marunong magpinta, masyadong nakakatawa ngayong sinisisi na niya maging ang kanyang gamit para hindi makapagpinta ng isang magandang larawan. Hindi naman pinansin ni Daryl ang pangungutya ng lahat habang walang pakialam na kinukuha ang panulat na gawa sa pakpak. Dito na siya naghalo ng mga kulay bago magsimulang magpinta sa papel ng naka-landscape. Noong una ay walang tigil na nanggo ang lahat sa kanya pero unti-unting tumahimik ang mga ito nang makita nila ang itsura ng ginawa ni Daryl. Ganito rin ang naging reaksyon ni Frank nang makita niya iyon. Nagpakita ito ng naiinis ng ngiting naging seryoso nang matapos si Daryl sa pagpipinta. Nasupresa siya ng husto sa kanyang nakita. Nakita nila ang tuktok ng bundok na pininta ni Daryl na puno ng emosyon kahit nagawa lang ito sa ilang mga normal na stroke ng ginamit niyang panulat. Naging mabigat ang pagguhit na ginawa ni Daryl pero naging masigya pa rin ito sa paningin ng lahat. Isang sandaling natulala si Jameson habang nakatitig sa painting. Hindi na siya nakapagsalita ng mahabang panahon. Marunong nga talaga ang isang ito na magpinta. Nagawa niya ring magpakita ng malalim na kaalaman sa sining. Natigilan ang bawat isang tao sa kanilang paligid. Masyadong naging perpekto ang landscape painting na ito kung pag-uusapan ang concept at ang teknik na ginamit ni Daryl sa pagpipinta. Sa totoo lang ay mas naging maganda pa ito kaysa sa larawang ipininta ni Frank. Paano itong nangyari? Hindi ako makapaniwala na mayroong ganitong husay sa pagpipinta ang mukhang walang kwentang lalaki na ito. Isip ng lahat. Bahagya namang ngumiti si Daryl nang mapansin niya ang itsura ng lahat habang tumatawa at humihinga ng maluwag sa kanyang dibdib. Ilang taon na rin akong hindi nakakapagpinta. Mabuti na lang at hindi ko ipinahiya ang aking sarili rito. Isip ni Daryl bago niya dalhin ang kanyang paningin kay Frank. Ito po ang aking landscape art, Mayor Frank. Iniisip mo po bang naiiba ito sa iyo? Nakangiting sinabi ni Daryl. Ako, agad na namula at napahiya si Frank sa naging tanong ni Daryl. Mas naging mahusay ang iyong kakayahan sa sining kaysa sa akin, napahanga mo ako rito. Napapahiya nitong sinabi. Kabanata 3367. Nagdadalawang isip na sumuko si Frank at yumuko sa harapan ni Daryl pero hindi niya pa rin maitatanggi na mas naging maganda ang ginawang painting ni Daryl kaysa sa kanya. Frank. Nabahala ng husto si Jameson kaya hindi na ito nakapagsalita pa matapos niyang tawagin ang pangalan ni Frank. Inakala niya na isa itong magandang pagkakataon para ipahiya si Daryl pero hindi niya inaasahan na matatalo ni Daryl si Frank sa pagiging isang mahusay na pintor. Natahimik ang lahat habang nakatingin ang kanilang mga mata kay Daryl, kasama na rito ang duke. Hindi na napigilan pa ng duke ang pagkasabik na kanyang nararamdaman ng magising sa katotohanan ang kanyang isip. Haha, magaling! Kabilang na ang painting ni Darren sa pinakamagagandang likha ng sining na nabuo rito. Kunin ninyo at i-display ang kanyang painting sa loob ng hall at itago bilang pinakamahalagang artwork ng ating principality. Sabi ng duke habang nakangiti ng husto sa kanyang kinaroroonan. Opo, isang maid ang nagmamadaling sumagod bago maingat na kunin ang painting para dalhin sa loob ng hall. Naiingit namang tiningnan ng lahat, lalo na ni Frank,
si Daryl matapos ibaba ng Duke ang utos. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon sa mga sandaling iyon. Bilang pinakamahusay na pintor sa buong Dayrise Principality, nagawa ng lumikha ni Frank ng napakaraming mga art piece pero walang kahit na isa sa mga ito ang itinuring ng Duke bilang mahalagang pagmamay-ari ng kanilang principality. Nasabik ng gusto si Albert habang hinahawakan niya si Daryl sa balikat at sinasabing, "Hindi ko inasahan na mahusay ka palang magpinta. Napahanga mo ako rito." Maging si Reese ay nanginag sa pagkasabik sa kanilang tabi. Humahanga nitong tiningnan si Daryl habang sinasabi na, masyadong kahanga-hanga ang lalaking ito. Isa nga talaga siyang lalaki na may kakayahan sa iba't ibang mga bagay. Tuwang-tuwa namang itinaas ng Duke ang kanyang baso habang sinasabi na, "Hali kayo." Isang bagong mahusay na pintor na naman ang sumibol sa Dayrise Principality sa araw na ito. Kaya dapat lang na ipagdiwang natin ang pangyayaring ito, kaya halina't magpakalasing tayo ng buong araw. Agad na itinaas ng halat sa hall ang kani-kanilang mga wine glass nang biglang pumasok ang isang nagpapanik na mensahero sa hall. "Kamahalan, may hindi po magandang balita. Nabawi na po ang Storm City ng pinagsanib puwersang mga hukbo. Nagawa ring mahuli ng mga ito ang Goddess of Light." Agad namang nagulat dito ang Duke at ang mga taong nakatayo sa kanyang paligid. Imposible. Masyadong malakas ang Goddess of Light kaya sino sa mundong ito ang may kakayahang talunin at dukutin siya? Nakasimangot na sagot ni Albert. Naging maganda ang takbo ng mga pangyayari sa Storm City nang dumating ang Goddess of Light noong una nang biglang magpakita ang 12 Paladins. Nagpapanik na sinabi ng mensahero habang nagpapawis ng husto. 12 Paladins. Nagulat ng husto si Albert habang iniisip ang tungkol sa pagkabulilyaso ng totoong pagkatao ni Yuri. Nagulat naman ang Duke habang nakatinging sinasabi kay Albert na, "Naku hindi." Nalaman na nila ang tunay na pagkatao ni MS. Yuri, 18. Kumalma noong una si Daryl pero agad siyang napaatras nang marinig niya ang pangalan ni Yuri. Samantala, sa Storm City, hindi naging maganda ang panahon habang nababalot ng mabigat na ulap ang makulimlan na kalangitan. Isang mataas at gawa sa kahoy na platform ang itinayo sa itaas ng city na pinaligiran ng daan-daang libong mga miyembro ng pinagsanib puwersang mga hukbo. Makikita naman hindi kalayuan ng mga sibilyang tumitingkayad para mapanood ng maayos ang mga nangyari. Nagsanib puwersa ang 12 Paladins para hulihin at ibigay si Yuri kay Teddy para sa nakatakda nitong paglilitis. Pagkatapos masakop ng hukbo ni Teddy ang Storm City ay agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na magtayo ng isang mataas na platform para sa gagawing pagbitay kay Yuri. Kabanata 3368. Dahan-dahan namang umakyat si Yuri sa mataas na platform habang sinasamahan ng ilang mga sundalo. Kinaladkad niya ang mga bakal na kadena sa lupa na gumawa ng ingay sa kanyang paggalaw. Mukhang walang pakialam at hindi nag-aalala ng kahit na kaunti si Yuri nang mahuli siya ng mga ito. Bilang isang diwatang ipinanganak sa Illusion Virtual World, hindi lang naging busilak ang kanyang puso dahil nagkaroon din siya ng matibay na pagkatao. Pero hindi rin siya natatakot sa kahit na anong uri ng pagkamatay. At higit sa lahat ay naniniwala siyang nasa kontinente ring iyon si Daryl kaya agad itong kikilos sa sandaling matanggap nito ang balita. Pero wala pa rin akong balita sa kanya pagkatapos ko siyang hanapin ng napakatagal. Nasa Roland Continent ba siya ngayon? Nag-isip si Yuri habang nagpapakita ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Nag-focus naman ang mga taong nakikiusyoso kay Yuri habang kinakausap ang isa't isa. Ang iba sa mga ito ay naglalabas ng sama ng loob habang ang iba naman ay nagpapakita ng awa. Napakaganda ng babaeng ito kaya paano niya nagawang magpanggap na Goddess of Light? Oo nga, nakakaawa, pero sa totoo lang ay malakas talaga ang babaeng ito. Siguradong hindi kakayanin ng pinagsanib puwersang hukbo na umaatake sa Storm City ang babaeng iyan kung hindi lang dumating ang 12 Paladins. Maraming lalaki ang humanga nang makita nila si Yuri. Kahit na nakakadena ito ay agad pa rin nilang napansin ang maganda nitong mukha. At perpektong hubog ng kanyang katawan na sinamahan ng mahinhin nitong aura. Siguradong maaantig ang sinumang lalaki na tumingin sa angkin nitong kagandahan. Pero hindi naman pinansin ni Yuri ang kakaibang pagtingin na ginagawa sa kanya ng mga kalalakihan habang nakatingin sa kanyang balat. Malapit na akong bitayin. Magpapakita kaya si Daryl. Okay lang na mamatay ako kung wala siya sa kontinenteng ito.
Wala na rin namang saysay ang aking buhay nang wala siya. Dito na dahan-daang naglakad papunta sa platform si Teddy bago tingnan si Yuri at humarap sa mga taong nakapaligid sa platform. Makinig kayong lahat, nagkasala ang babaeng ito nang magpanggap siya bilang Goddess of Light. Kaya ngayong araw ay pinagpala ako na matanggap ang utos mula sa 12 Paladins na hatulan ang babaeng ito. Naniniwala ako na nakikita ng bawat isa sa inyo na ginagawa ko lang ang aking tungkulin para sa hustisya mula sa ginawa ng makasalanang babae na ito, sigaw niya. Dito na siya tumingin sa oras bago ika-uwi ang kanyang karne at sabihin, dumating na ang tamang oras, ihanda na ang kanyang bitay. Dalawang mga sundalo ang lumapit habang hawak-hawak ang isang makapal na lubod sa kanilang mga kamay, naghahanda na ang dalawang ito na bitayin si Yuri. Madalang lang makatanggap ng pagbitay mula sa pagpupugot ang mga bilanggong makakatanggap ng parusang kamatayan sa Roland Continent. Ipinikit ni Yuri ang kanyang mga mata nang makita niya lubad. Dito na nawasak ang kanyang damdamin. Buhay ka pa sana sa mga sandaling ito, Daryl, pero sa kasamaang palad ay hindi na kita makakasama pa. Nanood naman mula sa malayo ang mga tao sa paligid habang nagpapakita ng magkakahalong emosyon sa mga susunod na mangyayari. Maraming tao ang naaawa sa gagawing pagbitay kay Yuri pero walang kahit na sino sa mga ito ang umaban para humingi ng awa. Ang Goddess of Light ay ang sinasambang Diyos ng hustisya para sa kahit na sinong tao sa Roland Continent. Tinutupad naman nito ang hiling ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu kaya isang malaking uri ng kasalanan para sa buong Roland Continent ang ginawang pagpapanggap ni Yuri bilang Goddess of Light. Walang sino man ang dapat na maawa sa kanya ngayong nagawa niyang gawin ang bagay na iyon. Simulan na ang pagbibitay. Utos ni Daryl habang ipinapakita ang panlalamig sa kanyang mga mata. Dito na hinayla ng mga sundalo ang lubod para ipulupot sa magandang leeg ni Yuri nang biglang bumagsak ang isang naglalagablab sa pulang imahe mula sa kalangitan na parang isang bulalakaw sa tamang oras bago kumalat ang isang napakalakas na aura papunta sa platform. Naapektuhan ng malakas na aurang ito sina Teddy at ang iba pang mga sundalo sa platform na nakapagpanginig sa kanilang mga katawan habang napapa-atras ng isang dosenang hakbang para may balanse ang kanilang mga sarili. Sino ang nagpunta rito para palalin ang nangyayaring kaguluhan sa Storm City? Tingin ni Teddy sa naglalagablab sa pulang imahe habang galit na sumisigaw dito. Kasabay nito ang pagtingin ng lahat sa imaheng bumagsak sa platform. Kabanata 3369. Natigilan sina Teddy at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang mukha ng taong iyon. Napahinga na lang sila ng malalim sa mga sandaling ito. Nagulat din maging ang babaeng nakasuot ng kulay pulang dress sa kanila. Isa itong eleganteng babae na may magandang katangian pero nagpakita pa rin ang mukha nito ng matinding panlalamig. Ito ay walang iba kundi si Bonnie. Walang tigil na sinundan ni Bonnie ang mga bakas ni Daryl nang umalis ito sa Pearl City. Kalahating araw na ang lumipas nang malaman niya ang tungkol sa pagkaaresto ng isang babae matapos nitong magpanggap bilang Goddess of Light nang mapadaan ito sa Storm City. Wala naman pakialam dito si Bonnie pero agad siyang nasurpresa nang malaman niyang Yuri ang pangalan ng babaeng ito kaya agad siyang sumugod para puntahan ito. Ikaw, natigilan si Teddy nang makita niya ang kagandahan ni Bonnie pero agad pa ring nagising sa katotohanan ang kanyang isipan. Sino ka naman? Wala nang panahon pa si Bonnie para makipaglokohan habang walang emosyong sinasabi na, wala kang karapatang malaman ang pangalan ko. Isasama ko ang babaeng ito sa akin. Dito na direktang tumama ang kanyang mga kamay kay Yuri. Pareho pa rin silang mga diwatang nagmula sa Illusion Virtual World kahit na palagi silang nag-aaway. Kaya paano niya hahayaang mabitay ang kaibigan niyang si Yuri? Dahan-daang lumapag si Bonnie sa platform matapos nitong magsalita. Samantala, napahiya naman si Teddy. Nang mapansin niya ang naiinis na tingin sa kanya ni Bonnie. Mga sundalo, pabagsakin niyo siya. Galit na isinigaw nito. Hindi lang naging arrogant dahil gusto ring kunin ng nakapulang dress na babaeng ito ang kanilang bilanggo. Kaya paano ito magagawang hayaan ni Teddy? Habang sinusunod ang mga utos ni Teddy, ginamit ng mga sundalo ang kani-kanilang mga Saint Energy para sumugod kay Bonnie. Mga mangmang, hindi nila alam kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Ngisi ni Bonnie habang dahan-daang itinataas ang kanyang kamay. Isang sandali ring umikot at nag-vibrate ang ere sa paligid ng platform. Bang! Bang! Bang!
Isang nakakatakot na aura ang lumabas na nakapagparamdam sa mga sumusugod na sundalo kay Bonnie ng isang malakas na puwersang tumatama sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal ay nanginig ang mga ito bago magsitosek at mawala ng malay sa lupa. Ano, napakalakas ng babaeng ito, natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Kasabay nito ang pagpapanik ng natitigilan ding si Teddy. Inalis ni Bonnie ang mga cade ng nakakabit kay Yuri habang sinasabi na, "Sumama ka sa akin." Naging walang pakialam ang tono nito sa pagsasalita na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon. Natigilan si Yuri habang hindi maiwasang nagtatanong ng, "Ikaw, bakit mo ako niligtas?" Naalala niya ang walang tigil na pakikipagkumpetensya sa kanya ni Bonnie. Mayroon ding mga sandali na kung saan ay gusto nang tapusin ni Bonnie si Yuri kaya agad itong nagulat nang iligtas siya ni Bonnie sa harap ng publiko. "Akin lang ang buhay mo kaya sa mga kamay ko lang ikaw dapat mamatay." Walang pakialam na sinabi ni Bonnie. Dito na niya binitbit si Yuri habang lumilipad sa kalangitan. Buwisit. Nagdilim naman ang mukha ni Teddy habang sumisigaw ng, "Pigilan ninyo siya. Pigilan ninyo siya para sa akin." Agad na hinabol ng mga nakapaligid na sundalo ang mga tumatakas na babae pero masyado pa ring naging mabilis si Bonnie. Paano nga ba ito magagawang habulin ng mga sundalo? Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala ang imahe ni Bonnie at Yuri sa paningin ng lahat. Nanood ang mga tao mula sa malayo nang bigla silang yumangay. Sino ang babaeng iyon? Napakalakas niya. Oo nga, at napakaganda niya ring tingnan. Nagdilim ang paningin ni Teddy nang mailigtas ni Bonnie si Yuri. Inasahan na niya ang kanyang pagsikat sa Roland Continent pagkatapos niyang mabitay ang impostor na ito nang bigla itong iligtas ng isa pang babae sa harap ng maraming tao. Dito na umabant ang isang sundalo at nagmamadaling nagtanong ng, "Ano na po ang ating gagawin ngayon, kamahalan?" Kabanata 3370. Ninas ng husto rito si Teddy. Ano pa ang magagawa natin? Baklasin ninyo ang platform na ito at palakasin ang depensa ng Storm City. Agad nitong sinabi. Napahiya siya nang mailigtas ni Bonnie ang kanilang bilanggo kaya wala nang katuturan pa ang execution platform na ito. Opo, kamahalan. Actress ng sundalo bago nila baklasin ang platform sa loob ng isang iglap. Samantala, dahan-dahan namang lumapag si Bonnie sa isang bahagi ng kakahuyan na may ilang dosenang milyang layo mula sa Storm City kasama si Yuri. Maraming salamat, Bonnie. Inakala ko na nakulong ka na sa Chaotic Vortex. Na iyon, natutuwa akong malaman na okay ka lang, sinabi ni Yuri nang lumapag ito. Nakahinga na rin ito ng maluwag sa mga sandaling iyon. Inakala niyang mamamatay na siya pero wala siyang kaalam-alam na magpapakita si Bonnie sa tamang oras para iligtas siya. Kahit na hindi si Daryl ang dumating para iligtas siya ay nagawa pa rin siyang mailigtas sa kapahamakan. Nagpasalamat dito ng husto si Yuri habang hindi naman na-appreciate ni Bonnie ang kanyang pagpapasalamat. Anan ngayon, gusto mo talaga akong makulong sa Chaotic Vortex hindi ba? Dahil hindi mo magagawang makasama si Daryl habang nandito ako tama. Nanlalamig na sinabi ni Bonnie. Hindi naiwasang magalit ni Bonnie nang maisip niya si Daryl. Hinding-hindi makukulong sa Chaotic Vortex sa Sky High Peak ng Kunlun sa Nine Mainland si Bonnie kung hindi lang ito bigla ang hinatak ni Daryl. Ilang araw na ang nakalipas sa Pearl City mula noong puwersahang pabagsakin ni Bonnie si Daryl nang mapakawalan nito ng mga walang kwetang taga Pearl City. Ako, napakagat na lang ng husto sa kanyang labi si Yuri. Huwag kang ganyan, Bonnie. Bakit ba galit na galit ka kay Daryl? Okay naman siyang tao. Haha, gusto mo siya. Kaya natural lang na masabi mong okay siya. Naiinis ng ngiti ni Bonnie. Mas tumindi ang pandidiri na naramdaman ni Bonnie habang naririnig niya na purihin ni Yuri si Daryl. Dito na namula ang mukha ni Yuri nang makaramdam ito ng hiya pero mas napaganda pa nito ang kanyang itsura. Kinalaunan ay bigla niyang naisip ang isang bagay kaya agad nitong tinanong si Bonnie ng, "Oo nga pala, mayroon ka bang balita tungkol kay Daryl?" "Oo." Tango ni Bonnie matapos niyang mapagdesisyonan na huwag itago ang balita kay Yuri pero nanlamig pa rin ang tono nito sa pagsasalita. Nasabik naman si Yuri habang hinahawakan ang kamay ni Bonnie, umaasang tumingin ang mga mata nito habang sinasabi na, "Nasaan siya? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya?" Hindi nagdalawang isip si Yuri na magpanggap bilang Goddess of Light at makagawa ng walang kapatawarang kasalanan sa Roland Continent para lang mahanap si Daryl. Kaya natural lang na masabik ito nang makatanggap siya ng balita tungkol kay Daryl.
Huminga ng malalim si Bonnie nang makita niya ang itsura ni Yuri. Maaari kong sabihin kung nasaan si Daryl pero kailangan mo munang ipangako sa akin ng isang bagay. Nagmukhang seryoso si Bonnie nang sabihin niya iyon habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Ano ang iyong kondisyon? Walang pag-aalinlangang tinanong ni Yuri. Bahagya namang ngumiti si Bonnie. Mula sa araw na ito ay susunod ka na sa aking utos. Kinakailangan mong sundin ang lahat ng utos ko. Dadalhin kita sa kinaroroonan ni Daryl sa sandaling pumayag ka rito pero hindi mo na siya makikita sa sandaling tumanggi ka sa akin. Hindi sana pagbabantaan ni Bonnie si Yuri pero nainas siya nang gusto nang maramdaman niya ang pag-aalala ni Yuri kay Daryl. Tuldok. Napakagat na lang ng gusto si Yuri sa kanyang labi nang marinig niya ang kondisyon ni Bonnie habang nagdadalawang isip sa kanyang kinaroroonan. Walang kasing sama si Bonnie kaya sigurado siya na may masama itong mga balak sa sandaling pumayag siya sa kondisyon nito. Pero hindi niya naman makikita kailanman si Daryl sa sandaling hindi siya sumangayon dito. Namipis naman ang pasensya ni Bonnie nang mapansin niya ang pagdadalawang isip ni Yuri. Nakapagdesisyon ka na ba? Wala na akong pasensya na magsayang ng oras kasarna ka rito, sabi nito. Nagbuntong hininga at tumanggo naman dito si Yuri, sige, nangangako ako sa iyo. Inakala niya na magiging worth it ang pagpayag niya sa mga kondisyon ni Bonnie hanggat magagawa niyang makita si Daryl. Samantala, sa Storm City, umalis na ang mga tao sa paligid matapos mailigtas ni Bonnie si Yuri at tuluyan na ring nabaklas ang platform na kanilang gagamitin sa pagbitay dito. Nagdilim ang itsura ni Teddy habang nakaupo gitna ng hall sa loob ng mansyon na itinayo para sa mayor ng Storm City. Galit na galit pa rin siya sa ginawang pagligtas ni Bonnie kay Yuri. Maraming salamat po, mga kamaster, paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.